Dineploy umano ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea at tiyempong namataan nito ang isang Chinese Coast Guard vessel sa Umano ng isang Chinese general na kinakabahan siya dahil unti-unti na umanong pumapalag ang Philippine Coast Guard at Navy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na dineploy umano ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea at tiyempong namataan nito ang isang Chinese Coast Guard vessel sa lugar kaya agad nila itong nilapitan. Sinabi umano sa report na nagulat ang mga Chinese matapos makita ang missile boat ng Philippine Navy at agad umanong umalis ang mga ito sa lugar, hindi naman hinabol ng Philippine Navy ang mga Chinese. Dineploy ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea upang magpatrolya at magbigay suporta sa ilang mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng misyon sa nasabing karagatan. Binabantayan din nito ang Pag-asa Island dahil sa presensya ng ilang mga Chinese fishing vessel sa lugar at sinabi ng mga eksperto na isa umano itong malaking banta sa seguridad ng nasabing isla kaya kailangan mas palakasin pa ang presensya ng hukbong dagat sa lugar. Iniulat naman ito matapos sinundan at hinarang ng isang Chinese Coast Guard vessel ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na patungo sana sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo ayon sa isang security monitoring group na nakabase sa Estados Unidos. Hindi ito ang unang pagkakataon ng mga barko ng Philippine Coast Guard ay sinundan at hinarang ng kanilang mga Chinese counterpart sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala pang isang dosenang sundalo ang dineploy ng Philippine Navy sa isang lumang landing craft ng BRP Sierra Madre na kung saan ay sadyang isinadsad ng sandataang lakas sa Ayungin Shoal noong 1999 bilang tugon sa ginawang reklamasyon ng komunistang bansa sa Mississippi River. Samantala, sinabi ng Armed Forces of the Philippines ng mga karagdagang lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ay posible pa umanong palawakin upang madagdagan pa ang kakayahan na protektahan ng bansa laban sa anumang pagsalakay o pag-atake. Sa isang panayam sa media, sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Midel Aguilar na nagpahayag ng pag-asa ang sandataang lakas tungkol sa pagpapalawak ng mga EDCA site dahil makakatulong umano ito upang mapabuti at mapalakas ang kanilang kakayahan. Iniayag kamakailan ng Malacanang ang 4 na mga bagong EDCA site at ito ang Naval Base Camilo Osia sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Samantala sa ibang mga ulat, Inamin umano ng isang Chinese general na kinakabahan siya dahil unti-unti na umanong pumapalag ang Philippine Coast Guard at Navy sa mga ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea. Inamin ni Chinese General Wei Penghe na nababahala umano siya dahil posibleng magkamali ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa West Philippine Sea.
Sinabi niya na kapag naubos ang pasensya ng Philippine government, sigurado umanong hindi na ito matatakot at magdadalawang isip na kumprontahin at gumamit ng pwersa laban sa Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard. Anya na alam umano ng Chinese military na limitado lang ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, ngunit nababahala sila kapag sumali ang Estados Unidos sa gulo dahil sigurado umano na magiging katapusan na ito ng Chinese military. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Philippine government sa pamamagitan ng Department of National Defense na kasalukuyang pinag-aaralan ng posibleng defense at security partnership ng bansa sa Netherlands at European Union. Muli namang pinagtibay ng bansang Norway ang suporta nito sa rule of law at sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS sa gitna ng tumitinding paninindigan at asertibo ng China sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Nakipagpulong si Defense Secretary Giver Teodoro sa mga ambasador ng Norway at Netherlands noong mga nakaraang araw upang talakayin ang mga naturang plano at kung paano mapapalakas ang kanilang kooperasyon sa hinaharap. Sa pakikipagpulong kay Dutch Ambassador Mariel Jarret, inimungkay ni Teodoro ang mga paraan upang isulong ang bilateral kooperasyon sa pamamagitan ng mga tinatawag na greenfield opportunities sa iba't ibang mga industriya, partikular na sa depensa at seguridad, kasama ang the Netherlands at European Union. Binanggit ng ambasador kung paano pinagtibay kamakailan ng Pilipinas ang bagong national security policy nito at sinabi ng proposal tungkol sa pagbuo ng Naval Defense Industry Cooperation ay magbibigay ng long-term strategic at economic advantage sa Pilipinas. Sumang-ayon naman si Teodoro tungkol sa nasabing defense cooperation dahil kinokonsidera ng DND ang kahalagaan ng iba pang mga areas tulad ng cyber at artificial intelligence, pati na rin ang mga matataas na potensyal na makipagsoso sa the Netherlands sa iba pang mga bagay.